dahil hindi po kayo ang orihinal na OSAS. So pag-uusapan natin yung orihinal na OSAS. So kapag hindi kayo orihinal, anong tawag sa inyo? Mga peke po kayo. Ang once save, always save, ito ay nagpasimula sa Lutheran. Kay Martin Luther around 16th century o sa partikular na petsa 1517. Bago magkaroon ng Church Reformation or bago lumaban si Martin Luther sa simbahang Katolika, hindi siya agad tinawag na Protestant. Hanggang sa si Martin Luther ay tuluyang lumaban sa simbahan at siya ang tinaguri ang ama ng protestante. Si Martin Luther, siya ay dating Augustinian priest. So meaning to say, si Martin Luther ang original Protestant. So lahat po ng sumulpot, magmula kay Martin Luther pababa, mga pekeng protestante kayo. Malinaw po yan. Ngayon, ang once save, always save, ito ay nagpasimula sa sariling doktrina at aral ni Martin Luther na meron tayong kinikilalang solas. May 5 solas na umiiral dito sa Lutheran Church. Ano tong 5 solas? Ito yung tinatawag nating sola scriptura, which is the Bible alone, sola fide, which is the faith alone, sola gratia, which is the grace alone, sola Christi, which is the Christ alone, and sola Deo Gloria, o glory to God alone. Bakit nga ba ang itong Lutheran Church na ito, sila ay naging OSAS? Ang pananampalataya na may kalakip na gawa, ito ay mababasa sa mga aklat na kung saan tinanggal ni Martin Luther.
ang paghahayag ng banal na kasulatan patungkol sa faith without works is dead ay makikita sa aklat nila Santiago, na which is wala naman kasi Santiago ang King James Version. Sa katotohanan po, no, ang pagkakaroon ng sola fide at faith alone, ito ay nagmula sa pagdadagdag ng salita ni Martin Luther. Nung translate ni Martin Luther, no, yung Bible into German, nagdagdag siya ng salita para palabasin na manampalataya ka lang, ligtas ka na. Meron ba akong katibayan? Meron po. Sa original translations, no, dito sa Romans 3:28, no, kung babasahin talaga natin yung nakasulat, ang sabi rito, for we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law. Etong Romans 3:28, ito yung dahilan kung bakit sila naging faith alone. Nagdagdag ng salita si Martin Luther para palabasin na manampalataya ka lang, ligtas ka na. Dito tayo sa Lutheran Bible hango sa translation ng German. Römer 3 verse 28. So halten wir es nun da ist der Mensch gerecht, wede one des Gesetzes werke alain. Ito yung dinagdag niyan, aliin, salitang German na ang ibig sabihin ay alone. At wala po tayong mababasa sa kahit na anong translations from Latin Vulgate and into different translations Bible, walang alone. Kaya dito kinuha ng Lutheran Church yung faith alone nila. The question is, bakit sila faith alone? It is simply because, no, itong mga Protestant na ito, wala silang Book of James. Wala silang aklat ni Santiago. Dito po sa Santiago 2 verse 19, ano ang sabi dito? Nananampalataya kang iisa ang Diyos. Mabuti ang iyong ginagawa. Maging ang mga demonyo ay nananampalataya at nanginginig. Ang mga demonyo kasama si Satanas ay may pananampalataya. Pero ano ang pinagkaiba ng pananampalataya ng Iglesia Katolika dito sa aklat ni Santiago? Ano ang pagkakaiba? Ang mga demonyo ay nananampalataya lang, pero walang kalakip na gawa. Kaming mga Katoliko, hindi lang kami basta nananampalataya. Kami ay kinakailangang isabuhay at ikilos ang aming pananampalataya. Kaya ang osas ay walang pinagkaiba sa mga demonyo na ang bit-bit lang ay pananampalataya lang. Dahil malinaw sa Santiago 2 verse 19, nananampalataya kang iisa ang Diyos, mabuti ang iyong maging ang mga demonyo ay nananampalataya at nanginginig. So lahat ng gumagamit ng manampalataya ka lang, wala silang pinagkaiba sa mga demonyo. Katulad ng mga demonyo, sila ay nananampalataya lang, nanginginig at nangangatal pa. Kaya nga po, di ba? Ang sabi rito sa Santiago 2 verse 18, maaaring may magsabi, ikaw ay may pananampalataya, ako ay may gawa. Ipakita mo ang iyong pananampalataya na wala ang iyong mga gawa at ipapakita ko sa iyo ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng aming mga gawa. Hindi tayo pwedeng manampalataya at iasa mo lang sa biyaya ng Diyos. Hindi yun ganon. Kinakailangan pag ikaw ay may pananampalataya, isa sa buhay mo. Paano mo isa sa buhay ang faith mo kung hindi mo gagawin? Kaya nga 'di ba, faith without works is dead. Kaya ang tunay na osas, ang tunay na once saved, always saved ay mga Lutheran. Kaya lahat ng hindi Lutheran na protestante rito, kayo ay mga fake osas. Kaya ang concentration ng aming paksa ngayon ay iikot lang sa Lutheran Church. Dahil lahat kayo na hindi under ng Lutheran Church ay mga fake Protestant kayo. Kuya Pepoy? May nagme-message sa akin through personal message. Hindi daw yata tayo naririnig sa live. Naririnig na ba? Okay, sige. Okay. Thank you.
Okay, thank you. Regard doon Sanrio, para sa akin on my part, hindi ko rin na maintindihan bakit ganon. Ang tanong doon, bakit ba tinanggal ang Santiago? Ano bang meron si Santiago na hindi kayang tanggapin ni Martin Luther? Kasi kung tutuusin, titingnan natin sa history, ano ba ang reason kung bakit nagprotesta si Martin Luther sa simbahan? Unang-una sa lahat, bakit siya nagprotesta? Dahil lang doon sa indulgence. In which yung indulgence na yan, yung indulgence na binabanggit, yung reason kung bakit siya nagprotesta sa simbahan, yan ang reason kung bakit meron ngayon nagkakaroon na tayo ang simbahang Katoliko. Diyan ang reason kung bakit nagkaroon na ng Vatican II. Nagkaroon na ng Vatican I and Vatican II. Nagkaroon ng Vatican II rather. Kasi yung sinasabing indulgence, pinag-aralan na ng simbahan yan. Pinag-aralan na kung paano yung nirereklamo ni Martin Luther. Kasi ang reason, ano ba yung indulgence? Yung indulgence, pag nagkaroon ka ng kasalanan, pwede ka magbigay ng pera, magbigay ka lang ng yun yung mga kaugalian ng mga masasamang pare. Ayan yung kaugalian ng mga masasamang leaders ng simbahan dati. And which mga kapanalig, hindi namin tinatanggihan. Kasi alam ko, ibabato nyo sa amin yan. May mga madudungis kayo, meron kayong indulgence, meron kayong inquisition, mga bla bla bla, marami kayong mga sinasabi. Alam ko yan, ganyan ang iniisip nyo sa amin. Pero, ang tanong, tinatanggi ba namin? Hindi. Hindi namin tinatanggi yun. Bakit? History is history. Nakasulat na. Ang amin ay yung pagbabago, yung progress. Dahil aminado kami. Aminado kami na makasalanan kami. Aminado kami na ang simbahan namin ay hindi perpekto. Ang problema kasi mga kapanalig, yung mga kapatid nating ayaw at pilit na sinisira ang simbahang Katolika. Ang ginagawa nila, puro paninira. Puro mga kasiraan ng simbahan ang tinitira. Pero ang akin dito, ang punto ko dito mga kapanalig, kung bago ka manira ng simbahan, ng ibang simbahan, tingnan mo muna kung anong meron sa simbahan mo. Kasi yung sa amin, mga Katoliko, aminado kami na kami ay mahina. Aminado kami na ang simbahan namin ay punong-puno ng mga siraulo. Punong-puno kami ng mga hindi perpekto. Kaya nga ang dito ang pinupunto namin dito, sabi nga dito mismo ni Santiago faith without work is useless. 'Di ba? Ang pananampalataya walang gawa is useless. So kami, nananampalataya kami pero ginagawa namin ng gawa para mabago, para malinis kami. Hindi katulad ng ibang mga kapatid natin diyan. Ayoko na magbanggit dahil pare-parehas kayo ng mga sinasabi. Ang lilinis ninyo. Sobrang linis ninyo. Kami, alam namin sa sarili namin madumi kami. Kayo, tinanggap nyo ba na madumi kayo? No. Bagkus, tinitira ninyo ang Katoliko. Pero kami, pinipilit namin na kahit kami ganito, kahit kaming marumi, kahit kami makasalanan, pinipilit naming magbago. Dahil sabi mismo sa Biblia, tinuturo mismo sa Biblia, kailangan magbago ka. Hindi tinuturo kung dinidiin yung kasamaan mo, hindi. Tinuro ba ni Kristo? I don't think so. So, kung hindi sa tingin mo ay hindi tinuturo ni Kristo 'yon. Yung ba ituturo ng tamang pastor? Yung ba ituturo ng tamang nagpapanggap na pastor? Yung ba yung tinuturo mo? Tapos mag-aakay ka? Mag-aakay ka ng bagong miyembro, mauuto mong Katoliko? Sino ka? Perpekto ka? Diyos ka? Tapos ang ibabato mo sa simbahang Katoliko, kesyo yung mga paren umiinom, so kayo, hindi ba kayo umiinom? Yun lang yung punto ko dito .
Kaya nga, ang lagi namin dito, faith without action is useless. Yun lang po, kapatid na Sandrio. Dadagdagan ko yung sinabi mo, Kuya Jepoy, no? Kung papansinin po ninyo mga kapanalig, no, kalimitan sa mga osas, iba yung pitik ng dila. Bakit? Kasi ang tingin nyo sa sarili ninyo, malilinis na kayo. Kaya ganon kalimitan sa ibang mga osas, kung makapanghusga sa kapwa, ganon kadali. Kasi alam nyong ligtas kayo eh. Hindi katulad sa aming mga Katoliko, hindi kami at mahirap sa amin na basta-basta kami bibitaw ng salita sa kasiraan ng ibang tao kasi alam namin sa sarili namin hindi kami perpekto. Isa yan sa pinag-uugatan, bakit nagkakaroon ng kataasan ng isang tao dahil sa osas. Kasi napakadali ng salvation sa inyo. Kaya nga marami kayong member na naaakay. Bakit? Madali sa inyo ang salvation. Sa aming mga Katoliko, hindi ganun. Hindi yung porkit nagdasal ka, Panginoon patawad, instant. May salvation ka because of your faith? No. Prove it. Prove it to God through actions. At hindi lang yan kinabukasan nagbago ka. Lifetime. Habang buhay mong isabuhay ang pananampalataya mo. Hindi ka pwedeng tumigil at hindi mo rin pwedeng sabihing ligtas ka na dahil lang sa may faith ka. That's wrong. Bakit? Paano yung mga taong may kabet pero may faith? Ligtas? Paano yung mga LGBTQ na may asawa at ka-live-in na parehong kasarian pero may faith? Ligtas? Paano yung mga nagsasama ng hindi kasal pero may faith? Ligtas? That's wrong. Hindi natin dapat kinukulong ang ating mga isip na dahil lang sa faith mo maliligtas ka. Hindi ganun yon. Ang faith mo ay makikita yan sa pamamagitan ng pagkilos. Makikita na ikaw ay isang faithful na tao doon sa pinapakita mong pagkilos. Kung walang pagkilos na ginagawa diyan sa pinaniniwalaan mong pananampalataya, hindi ka maririnig ng Diyos at hindi maniniwala ang tao na ikaw ay nasa Diyos. Kaya nga, isa sa nagiging dahilan kung bakit pansinin nyo si Alexander Santos iba tabas ng bibig. Kasi alam niya sinasabi niya lagi, ligtas na ako. So parang ang lalabas, okay lang na gumawa ako ng kasalanan kasi sabihin ko lang, blood of Christ, ligtas na ako eh. 'Di ba? Sa ibang mga osas, nakapagmura ng kapitbahay o pumatay sa kapitbahay, ay okay lang yan kasi mamayang gabi hihingi ako ng sorry sa Diyos, may faith naman ako, ligtas na ako. Unlike sa Roman Catholic Church, hindi ganon ang proseso sa amin. Hindi ganon ang process pagdating sa salvation doon sa may faith. You have to prove it hanggat humihinga ka. Manatili kang matuwid, manatili kang matapat. Kontrolin mo lahat ng kahinaan mo. Yun yung pagpapakita sa gawa. Kontrolin mo ang kahinaan mo at maging mabuti ka sa kapwa mo. Hindi mo mapapakita ang kabutihan sa kapwa mo kung hindi ka gagawa. Ano yung faith by grace? Ano yun, may faith ka, tapos ang Diyos magbibigay agad ng biyaya na hindi mo naman pinapakita sa tao yung faith mo? That's wrong. Paano kayo dadami? Baptism. Ayan ang isa sa pagpapatunay na pananampalatayang may paggawa. Iginagawa mo ang faith mo through baptism. Hindi by grace ang baptism kasi nagbubuhos ka. May pagkilos. Hindi ba? Nilulunod pa nga eh. Yung pangangaral ninyo sa kalsada, ano yon? Faith by grace yon? No. Faith by works yon. Bakit? Kumikilos ka. Nagpipreach ka sa labas. Kaya hindi dapat at mali ang inyong mga pangunawa. Pag sinabing osas, once saved, always saved. Kung ligtas ka, bakit kayo nagpipreach? Stop preaching. Kasi isa yan sa pagpapakita mo ng faith mo. Ang magturo ka. At pag nagturo ka sa tao ng iyong pananampalataya, diyan papasok ang pananampalatayang may gawa. Hindi yan by grace. Ang pagtuturo mo may grace. Hindi ka kikilos. Pag sinabing grace, kusang bababa sa iyo ang biyaya. So habang nakahiga ka, no, maniwala ka sa Diyos, may pananampalataya ka, kusa na lang bubuhos sa iyo. Huwag kayong mangaral. Huwag kayong magturo. Huwag kayong mag-undergo ng baptism. Dahil isa sa profession of faith o isa sa masasabing pananampalatayang may gawa, yung bautismo. Dahil kumikilos ka.
May effort. 'Di ba? Nagbuhos ka, paggawa, ang pang-aaktay mo ng tao. Faith 'yon with works. Nag-effort ka, nilakipan mo ng lakas mo bilang isang tao. That's what you call faith by works. At kapag ikaw ay may pananampalatayang paggawa sa pamamagitan ng pagtuturo at pangangaral sa mga tao, doon pa lang bababa ang biyaya ng Diyos sa'yo. Paano ka makakatanggap ng biyaya kung hindi ka kumikilos? Pwede ba yun? Tatanggap ka ng grace, nakahiga at nakatunganga ka dyan? Tatanggap ka ng biyaya ng Diyos kung ikaw mismo ay kumikilos sa pamamaraan ng Diyos. Katulad ng di ba? Yung mga osas dito. Di ba bakit kayo nagdadasal? Nilalakipan nyo pa rin ang gawa yan. Pag sinabing faith, yan ay nakastuck lang sa puso mo. Hindi nyo ba alam na ang pananalangin ay faith by works? Nilalakipan nyo pa rin yan ng pagkilos. Pag ikaw ay nag-effort, may gawa yun. May gawa yun. Hindi yun, nagdasal ka by grace? Ganun ba yun? Paano mo nalamang by grace? Ay, feel ko magdasal ngayon kasi it's by grace. Hindi. Magdadasal ako kasi nandito ang pananampalataya ko. Hindi yung magdadasal ako kasi feeling ko may biyaya. That's wrong. There is a big difference between the faith by grace and faith by works. That's why the stand of the Roman Catholic Church, kaming mga Katoliko, anti-osas kami. Because our faith must have with work. Kailangan namin niyang ikilos sa pamamagitan ng pangangaral. Kaya nga ang dami namin, di ba? Hindi nyo napapansin ang daming Katoliko? Kasi lahat kaming Katoliko, ang faith namin ay nilalakipan sa gawa. Hindi naman tayo pwedeng umasa sa biyaya. Paano ka tatanggap ng biyaya kung hindi ka naman kumikilos? Magkakapera ka ba kung hindi ka magtatrabaho? Makakakain ka ba kung hindi ka magtatrabaho? Ano ang ilalakip mo para makuha mo yung biyaya na pera at biyaya na pagkain? Lalakipan mo ng gawa. Ganon din sa pagdating sa ating faith. Lalakipan mo ng gawa para makatanggap ka ng biyaya. Paano ka tatanggap ng biyaya hindi ka kumikilos? 'Di ba? Kaya always remember sa mga osas dito, lalong-lalo na tong Lutheran Church na to, tong mga born again na ito, ang pagbibinyag ay isa na yan sa halimbawa na ang pananampalataya nyo ay nilalakipan nyo ng gawa. Kaya hindi kayo osas. Huwag kayong feeling. Para lang pamalian ninyo ang doktrina ng simbahang Katolika, ultimo yung pagbibinyag, sasabihin nyo osas na. That's wrong. Pag ang isang tao ay nag-effort sa kanyang pananampalataya, yan ay tinatawag na pananampalataya na may gawa. Kuya Jepoy? May dagdag ako dyan. Kasi, Kuya Jepoy, sorry bago ka magreklamo, Kuya Jepoy, hindi ba natin papapatuloyin yung tanong? Kuya Jepoy? Sige po. Sige po, sige. Shout out sa nandito sa live. Meron na po tayong 14 viewers dito sa live. So gusto ko lang basahin yung nakita ko kanina. Malinaw ba ako dyan, bro? Okay. So kay Jim Bulik, hindi naiintindihan yung pagkakaiba ng works and grace. Hindi gumagawa ang Baptist para maligtas dahil ligtas na kami sa biyaya. Ini-reaction mula sa inyo pong dalawa, pasok. Okay. Ako muna. Ang sabi niya, hindi daw maliligtas. Kasi, hindi na daw nila kailangan ng gawa dahil ligtas na sila. Tama ba? Para sa akin natatawa ako dun sa question. Kasi alam mo bakit? Common sense, sorry for the word. Paano ka maliligtas? Ang ligtas ay spirit, ay yung presensya. Paano ka maliligtas paano ka maliligtas? Presensya yun. Paano mo mararamdaman? Paano makikita yun? Ha? Sorry natatawa lang ako sa tanong. Paano ka maliligtas doon? Presensya yun. Makikita mo ba na ligtas ka? Sasabihin mo sa amin ngayon, maligtas ka? Sige nga, sasabihin mo sa akin, through the blood of Christ? Ano yun? Binigay sa'yo yung dugo? Ramdam mo na agad? Binuhusan ka ng dugo? Sorry natatawa ako sa tanong, pero
Parang literal mong nasasabihin na grace of God, natanggap mo na. Ano 'yun? Naramdaman mo agad ang spirito ng Diyos? Sa paanong paraan mo naramdaman ang spirito ng Diyos? May pruweba ka? Kasi pag nakita mo ang Diyos, patay ka na. Yun ang pamantayan eh. Pag nakita mo o naramdaman mo ang Diyos, wala ka na sa mundong ibabaw. So paano mo mararamdaman? Paano mo masasabi na ligtas ka na? Through praise and worship? Kami nga, may praise and worship kami pero we ano pa rin, continuous pa rin yung aming paghihingi ng tawad. Dahil alam namin sa sarili namin na hindi kami perpekto. Any additional, kapatid na Sanrio? Well, yung sinasabi nila na kasi ligtas na sila, ang unang tanong diyan, paano niya nalaman? Paano niya nalaman yung pamantayan ng Diyos pagdating sa kaligtasan ng kaluluwa ng tao? At sabi niya, ligtas na siya by the grace of God. Nakikita niya yung biyaya ng Diyos. Ang sabi sa Biblia, pinapaulan at pinapaaraw sa mga banal at makasalanan. So lahat tayong mga tao ay dumadanas ng hirap at dumadanas ng pagpapala. So dahil sabi niya siya ay ligtas sa biyaya ng Diyos, nakikita niya yung biyaya, hindi ko po yung punto niya. Yan lang po, Kuya Eric. Okay, siguro basa lang tayo ng mga comments dito sa ano lang to yung hindi naman to tanong, mga comments lang nila. Kay Natoy Alinton, Isaiah 29:11-13. Ang kahulugan ng lahat ng pangitang ito ay parang aklat na nakasara. Kung ipababasa mo ito sa taong nakakaunawa, ang sasabihin niya ay ayoko, hindi ko mabasa sapagkat nakasara. Kung ipapabasa mo naman sa hindi marunong bumabasa, ito ay isasagot sa iyo, hindi ako marunong bumasa. So, talata lang, no? Ligtas na sila, ayon kay Ria Mungkada, ligtas na sila dahil sa blood ni Jesus Christ daw. So, perfecto na sila, di na siguro sila nagkakasala. Comment lang yun. Comment lang yun. Diyan po sa talata ni Isaias na sinabi ni Kuya Eric, no, yung ang nagbubukas ay hindi nakakaunawa at ganun din yung nagsasara. Unang-una sila po unang lumabag at para po sa kanila yan. Bakit? Dahil ang binubuksan naming aklat at ang sinasarado naming aklat ay compiled po mismo ng aming simbahan. Walang iba kundi ang Latin Vulgate. So kung meron man po na dapat masaktan sa talata ni Isaias, yan ay mga protestante. Dahil tatandaan po natin mga kapanalig, hindi tayo Bible alone because the Roman Catholic Church compiled the Bible. At hindi rin tayo saved by grace of God dahil ang tunay na diwa, no, at aral ng nilalatag nila na pinutol-putol at binawas-bawasan pa ni Martin Luther. Hindi ko alam kung bakit galit siya kay San Santiago, magagalit sa iyo si Kristo, no? Hindi ko alam kung bakit ganyan ang stand nila, pero yung sabihin mo na ikaw ay ligtas ka na, hindi ko po alam kung saan sila nag-uusap ni Kristo. Kasi ang sabi nga po sa pahayag hintayin natin yung hatol niya. No? Hintayin natin paghihiwalayin ang mga tupa at mga kambing. So hindi ko alam paano sila naging tupa. Kung paano nila nalamang tupa sila at pang ilang tupa sila na aakyat sa langit. Yun lang po. So meron pa dito. May additional lang ako. Sige. Sige, continue. Sige, go. Kay Jim Bulit, kinuto niya yung Romans 11:1. At ito po ang tanong niya. Paano daw malalaman na ligtas ka na? Aba, itanong mo kay Pablo, huwag sa simbahan. I think hindi ata. Yung sagot ko po diyan, yung sagot ko po diyan, Kuya Eric, paano mo ba malalaman na ligtas ka na? Wala pong nakakaalam sa ating mga tao kung ligtas tayo. Tanging ang Diyos lang po ang nakakaalam. Bakit kay Pablo itatanong ang kaligtasan ng tao? Si Pablo ba tutubos ng kasalanan natin? Hindi. Ang tutubos ng kasalanan natin kay Kristo. Bakit ako magtatanong kay San Pablo? Hindi naman yan na magliligtas sa akin.
Kung tatanungin paano malalaman nating mga tao na ang ating kaligtasan, walang nakakaalam. Dahil si Kristo ang Alpha at Omega. Kung alam nila yung kaligtasan nila, aba, sila ang Alpha at Omega. Matindi. Alam pala nila na ligtas sila. Paano sila nag-uusap ng Diyos? Email? Text? Chat? Messenger? Wala po nakakaalam ng kaligtasan ng isang tao, tanging Diyos lang. Dahil ang pangunawa at talino ng isang tao ay limitado. Hindi natin pwedeng ikumpara ang ating pangunawa sa Diyos. Kaya kung tayong mga tao mag-ask siya kung may itanong natin kay Pablo at ligtas na tayo, hindi po ako kay Pablo magtatanong kasi si Kristo po ang tagapagligtas ko, hindi po si San Pablo. Yun lang po. Pangalawa, si San Pablo ay tagasunod din ni Kristo. At kung ano man ang sinasabi ni Pablo, ayon yan sa turo ni Kristo. Bakit tayo kailangan magtanong kay Pablo? Pangalawa, si Pablo ay inutusan yan bilang maging apostol ng mga hintil. And yung kung kay Pablo tayo magtatanong, anong purpose pa kung bakit pa siya inutos, 'di ba? Anong purpose pa kung siya ang author ay kung sa kanya ang magiging source. Di useless yung useless yung pag-uutos sa kanya na maging apostol siya ng mga hintil. So, kung kay Pablo tayo magtatanong, di Diyos na siya. 'Di ba? Sorry for the word, common sense lang po. Any question po, Kuya Eric? Mahina daw yung boses ko sa sige, tuloy lang, Bro Jipoy, magpapalit ako ng headset. Mahina daw yung pagtatanong ko sa inyo sa live. Okay. Sige, Pero sige, thank you po. Pero sa akin regard doon sa sa information. Di ba? Kasi ang Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng grasya. And which Espiritu siya. Di ba? Yun yung doon. Pero kung glory to God alone, glory to God alone, sino tong Diyos? Diyos Ama ba siya? Kasi kung babasahin natin yung kanina na Santiago, ang nakalagay, iisang Diyos. Iisa. So, ibig sabihin, meron siyang tinutukoy. Kasi hindi naman nakasulat doon, isa. Ang sabi doon, iisang Diyos. Uulitin ko yung nakasulat doon para maging, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Hindi siya sinabi dito na Santiago 2, versikulo 20, versikulo 19, ang sabi, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Magkaiba yung isa sa iisa. Tama ba ako, kapatid na Sanrio? Sigit lang. Yan, malinaw na ba? Yan? Malinaw na po. Malinaw. Sa live kaya, paki-comment kung okay na yung boses ko. Yan. Klaro na? Klaro na daw po. Okay. Sige, salamat. So, basa tayo, Kuya Jipoy. Okay lang? O may dagdag? Sige po, sige po. Okay. Bali ako, ito na po yung sasabihin ko, tas talo na tayo sa mga tanong para mas maganda. Ang OSAS ay galing yan sa imbentong aral ni Martin Luther hango sa salitang German na aliin. Wala po tayong aliin na mababasa sa mga translations, bukod na lang dun sa translations mismo ni Martin Luther. Ang OSAS ay mula
sa maling aral ni Martin Luther dahil sa pag-alis niya sa mga aklat ng tunay at totoong Biblia. Tinanggalan niya ng translations. Kaya lahat ng OSAS na ang pamantayan ay si Martin Luther, lahat po ng doktrina at aral nyo ay peke. At pangalawa, ang OSAS ay nagmula kay Martin Luther. Kaya kung hindi kayo mula kay Martin Luther, ang turo at doktrina ninyo na OSAS, kinopya nyo lang din kay Martin Luther. Kokopya na lang din kayo sa protestante pa. Yun po ang aking ano. Sige po, dun po tayo sa tanungan. Okay, yan. Sana malinaw na ako sa inyo. Hello. So, ito po yung follow-up ni Jim Bulig, no? Dito po sa live, nagdidebate po sila. Kaya pinipili ko lang yung mga tanong. Yung iba naman ay comment lang, yung iba naman ay dagdag din sa presentation ng Roman Catholic Church. Dito kay Jim Bulig, nakita ninyo na ang kulay, pati si Pablo, inawalang hiya, nagpapakunwaring kay Kristo lang daw. Alam mo palang si Pablo ay para sa mga Hintil. Para saan pa at i-discredit mo si Pablo na pinili ni Kristo? Comment po. Para comment sa kanya. Hindi po idinidiscredit si San Pablo. Hindi siya idinidiscredit at hindi siya binabaliwala. Kasi kanina ang sabi niya, pagdating daw sa kaligtasan ng tao, itanong daw kay Pablo. Hindi naman po si Pablo ang nakakaalam ng kaligtasan ng mga tao eh. Si Pablo ay binigyan ng aral ni Kristo mula sa mga alagad mismo kasi si Pablo ano yan alagad ng mga hentil, hindi siya kasama sa original 12 apostles. Itinuro lang kay San Pablo kung ano yung daan patungo sa kaligtasan. Pero walang sinabi si Kristo na mababasa sa Biblia na si Pablo mismo alam niya kung ligtas ka o hindi. Wala pong nakakaalam kahit na sino sa ating mga tao patungkol sa estado ng kaluluwa mo. Kung ikaw ba'y sa langit o hindi. Tanging Diyos lang po ang nakakaalam kung saan ka pupunta pag namatay ka. Kaya yung once save, always save, yan po ay hindi doktrina ng simbahan dahil maging kaming mga Katoliko, hindi po namin alam kung saan na napunta yung mga mahal namin sa buhay. Tanging Diyos na lang po ang nakakaalam. Kaya po, hindi po namin binabaliwala si Pablo. Tinama lang po namin yung statement niya na pagdating po sa kaligtasan, hindi kami kay Pablo dapat magtanong. Iniintay po namin si Kristo. Tsaka po namin malalaman kung sino ang ligtas sa hindi. Yun po yung sagot. Dagdag ko lang din po. Pangalawa ay yung sa sinabi na dinidiscredit namin si Pablo, no? Kasi sino ba kami? Hindi naman kami yung hindi naman kami yung tinawag. Ang gusto lang naming ipunto dito, bakit kami kailangan bumis kay Pablo? Ang tinuturo ni Pablo si Kristo. Hindi naman niya sinabi doon, makinig kayo sa akin, no. Ang lagi niyang sinasabi, kung babasahin natin ang buong libro na sinusulat niya, lahat ng libro na kung siya man ang tinutukoy na author doon, ang sinasabi niya doon, kay Kristo, kay Kristo, kay Kristo. Hindi niya sinabi na, makinig kayo sa akin. Kung meron man kayo makikita na makinig kayo sa akin ayon sa turo ni Kristo. Pero hindi niya kiniklaim na siya. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, anong pangalan nga ulit yung si Sir Bulig ba yan? Yung Bulig. Kung ako man sa'yo, kung makikinggan mo yung sinabi namin, hindi namin dinidiscredit si Pablo. Ang sinasabi lang namin, bakit kami makikinig kay Pablo? Si Kristo ang kailangan natin pakinggan. Wala naman kaming sinasabi na, binabalay naman namin. No. No, 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 no. It's a big, big no. Yun lang po. Okay, ako na lang po personal na paano nyo ipaliwanag Kuya Jipoy at Sandrio regarding at ito'y madalas po na ginamit, alam ko po na-encounter niyo na po yung Ephesians chapter 2 verse 8. At ito po yung madalas na ginagamit na for by grace you have been saved. Yung saved na binabanggit po dyan is past tense. Tapos na, no? For by grace you have been saved through faith and not of your
Ah, okay po. Po muna mauuna. Yung sabi nyo, for by grace, it was past tense. Bakit past tense yung grace o sa pamamagitan ng biyaya tayo ay naligtas? Dahil tapos na pong ipako si Jesus. Isa po yon sa nagdala sa atin ng salvation. Pero hindi natin dapat i-connect na for by grace lang. Bakit? Dahil may mga talata po na mababasa gaya ng Book of James na kinakailangan ang pananampalataya mo ay lakipan mo ng gawa dahil patay ang isang pananampalataya na walang paggawa. At malinaw yon sa aklat ni Santiago. Yung dun sa Epeso na you are saved, which is past tense by grace, yun ay dahil sa crucifixion of Jesus Christ. Tayo ay natubos at ligtas na sa kanyang crucifixion. Yes, dahil pinawalang bisa ang lumang kautusan. Pero hindi ibig sabihin na dahil naganap na ang propesiya na si Kristo ay ililigtas ang sangkatauhan, habang buhay kang ligtas. No. Hindi yun habang buhay kang ligtas. Iniligtas tayo ni Kristo, tinubos tayo ni Kristo, no, para hindi na muling gunawin ng Diyos ang mundo. Pero hindi ibig sabihin yon na dahil na si Jesus Christ ay na-crucified, tayo ay 100% holy. That's wrong. Kailangan mong i-maintain yung pagiging yung pananampalataya mo. Kailangan mo siyang isabuhay hangga't buhay ka. Kasi nga 'di ba sabi nga ni Kristo, ihihiwalay ang tupa at sa mga kambing. Kung lahat tayo ay saved by grace, bakit kailangan magkaroon pa ng kambing? Kung because of the crucified or the crucifixion of Jesus Christ, all men are saved, bakit may mapupunta sa impyerno? Kung lahat tayo ay by grace at lahat ng tao ganyan ang mentality, bakit may napupunta pa sa impyerno? Kasi hindi lahat ng mga tao yung kanilang pananampalataya ay isinasabuhay. Like what I've said, 'di ba? Halimbawa may kabit ka, pero ikaw ay may faith, ligtas ka? Hindi. Gagawa ka ngayon ng actions. Anong actions ang gagawin mo? Iiwan mo yung kabit mo. Hindi yun by grace. Ano iintayin mo yung by grace bago kayo maghiwalay? Paano kung naman paglabas mo nasagasaan ka? Sa tingin nila ligtas sila? No. Kailangan mong isabuhay yung faith mo kung ano yung wag. Hindi by grace or faith by grace you will be saved. Kasi karimitan sa mga osas na kakilala ko ganyan, may mga kabit o kaya hindi kasal. 'Di ba? Na which is very very wrong. Kung talagang buhay ang pananampalataya mo, lakipan mo ng gawa, iwan mo yung kabit mo. Magpakasal ka, no? Through baptism magpabinyag ka. Yan yung with actions. Kasi yung baptism hindi naman yan by grace, by actions yan eh. Kasi nag-effort ka eh. Kumilos ka, nagpakita ka ng gawa. Kaya kuya yung sinilalatag mong Epeso na we are saved by grace. Yes, because of the crucifixion. Past tense. Pero wag natin pa rin isantabi yung Book of James. Napatay ang pananampalatayang walang paggawa at yan ay hindi matatanggap ng mga tao na gumagamit ng KJV. Bakit? Kasi wala po silang book ni Santiago. Yung mga pananampalatayang may paggawa, makikita kasi yan sa 27 books ng Old Testament. Nandoon yan yung aklat ni San Santiago. Wala kasi silang ganon. Kulang yung aklat nila, 66 books sila, 73 books naman yung sa Roman Catholic Church. Talagang hindi nila alam yan. Kaya kung by grace, meron silang nailatag, may mailalatag din ako by works. So hindi natin yon dapat pong isantabi. Yun po. Kuya Jeps? Tama ka doon, kapatid na Sandrio. Okay. Ang sinasabing kaligtasan, yun kasi yung kung babanggitin natin kaligtasan kung paano tayo naligtas sa krus. Kasi yun naman talaga eh, yun ang basis eh, kung paano tayo maliligtas eh. Kasi doon tayo niligtas ni Kristo. Kasi yun naman talaga ang basis kung bakit pinako si Kristo. Kung ididiin natin yung
yung faith, yung faith at saka yung sinasabi ng na save ka na dahil dun sa faith mo. Yes. Pero ang punto doon, bakit kailangan ng gawa? Bakit kailangan ng gawa? To have a proof, meron tayong referensya. Kasi kung wala, kung faith, ano lang tayo sa faith, wala tayong resibo. Wala tayong maipapakita na ito totoo ako, ito totoo akong Kristiyano. Kasi ang tunay na Kristiyano may resibo. Kasi kung kung magkakaroon tayo ng daldal lang, wala tayong nakikita. Tandaan natin mga kapanalig, ang tao ay naghahanap ng resibo, naghahanap ng referensya. Hindi lang tayo basta-basta na daldal lang. Hindi lang sa panahon natin, kahit nung panahon na 'yon. Maraming nagtatanong, paano mismo nga sa pinako mismo si Kristo? Anong sinabi sa kanya? Kung ikaw ay tunay na Diyos, bumaba ka dito, gumawa ka ng himala. Pero hindi niya ginawa 'yon. Bakit? Dahil lalabag siya doon sa utos ng Diyos. Tingnan mo, yung kaisipan ng tao, humihingi ng resibo, humihingi ng gawa. Yun na lang. I mean, yun yung doon eh. Humingi yung mga tao, yung mga Hudyo that time, humingi kay Kristo ng himala. Nasa krus na siya. Humihingi na ng referensya. Ano yung para maniwala kami. Take note, naniniwala sila noon. Ang sabi niya, kung magbibigay ka ng himala, maniniwala kami. So, may proof. Faith without action is useless. Dahil mismo nung panahon na yon, naniwala sila. Pero kailangan nila ng pruweba. In which ang pruweba, nabuhay muli si Kristo. At maraming yes po. Kuya Eric, nakuha ko po yung tanong nyo. Ako po sasagot, pwede. Ang sabi kasi ni Kuya Eric, medyo nalayuan yata sa sagot ni Kuya Jepoy. Doon kasi sa nilatag niya sa pagkakaintindi ko, yung faith, yung mga mananampalataya doon ay iniligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at hindi sa gawa. Tama po ba? Ayun po ba yun, Kuya Eric? Okay. Yung faith by grace na nilatag nyo, pero hindi daw sa gawa. Kung tama ako sa pangunawa ko. Yung crucifixion yung crucifixion ni Christ, meron bang naging ambag ang tao? Wala, 'di ba? So yung mga tao ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya at hindi sa gawa, sa crucifixion 'yon. Yung pinako ba si Kristo, naligtas tayo? Hindi ba naligtas tayo? May naging ambag ng tao? Wala. Kaya doon yan papasok na konsepto na yung salvation by grace through faith, yung crucifixion of Christ. Doon po yan papasok na hindi kailangan lakipan ng gawa kasi wala naman tayong ginawa. Ang gumawa si Kristo. Dugo, siya yung dugot laman niya, buhay niya, ang ibinigay niya para magkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. 'Di ba? Kaya nga nabago ang lumang kautusan doon sa Old Testament. Ngayon, dahil na tayo ay iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya, tapos na yung kanyang crucifixion. Kung ikaw ba may kabit ngayon, hindi ka wala ka pa rin kasalanan? Ligtas ka? Kung may kabit ka, kung nagsasama kayo ng hindi kasal, hindi. Kaya doon papasok yung faith and works. Doon papasok yung pananampalataya na may kalakip sa gawa. Dahil tapos na yung yung faith with grace. Nasa langit na si Christ eh. Wala naman talaga tayong naging ambag doon, kaya hindi kasamang paggawa doon sa nilalatag na sitas. Talagang by works, ay by grace. Kasi si Christ yun yung biyaya eh. So ngayon, pag ikaw ay nagkasala, at dahil doon nga sa nilalatag nila, by grace, sa crucifixion of Christ, na niligtas niya tayo. Kapag ikaw ba ngayon, tapos na ang crucifixion, nagnakaw ka, wala kang kasalanan. Meron. So doon papasok ang konsepto ng may gawa. Bakit? Pipigilan mo ngayon yung mga masasamang pag-iisip na gusto mong gawin. Lalakipan mo ng paggawa na dahil gusto mong magnakaw, pipigilan mo yung sarili mo.
na hindi ko to kailangang nakawan. Bagkos kung ano ang kahuli-hulihang sentimo ko, ibibigay ko pa sa kanya. Doon papasok ang charity works. Doon papasok ang preaching, true works. Kaya the difference between the faith with grace at walang work, yan ay crucifixion. At yung faith with works, diyan papasok yung kasalukuyang panahon na kinakailangan mo na napigilin ang sarili mo dahil wala nang ibang magliligtas sa iyo kundi ikaw din. Kung mananatili ka sa kasalanan, hindi ka maliligtas. Sarili mo ng desisyon. Kung gusto mong maligtas, ipakita mo sa gawa. Ipakita mo yung pananampalataya mo sa pamamagitan ng gawa. Tayo na ang magliligtas sa sarili natin. Well, hindi ko sinasabing Diyos tayo. What I am trying to say, yung desisyon natin. Kung gusto mong maging mabuti, gumawa ka ng mabuti. At yung paggawa ng mabuti, nandoon yung kalakip na paggawa na nagmumula sa faith mo. Yun po yung sagot ko. Doon po sa tanong nyo. Sana po malinaw. Sanrio, may i-add ako. Kasi alam ko maraming magsasabi diyan. Nagkakaroon naman kami ng fundraising, nagkakaroon naman kami ng yung relief program o namimigay kami. Ganun na rin yun eh. Faith, gumagawa na rin kami. Binibigay namin yung aming yung pagbibigay balik namin doon sa faith na binigay sa amin ng Diyos. Kasi yun malamang yun ang iisipin nila. Meron kaming charity organization, meron kaming mga nagbibigay kami ng relief. Pero ang punto dito mga kapanalig, hindi sa akin on my part, hindi lang yun ang kailangan. Kasi paano natin ipapakita sa tao kung maraming tao, kung mismo sa sarili natin hindi natin kayang tanggapin o hindi natin kayang aminin yung kasalanan natin, hindi natin kayang i-confess yung sarili natin o hindi natin kayang baguhin yung sarili natin, that will be useless as well. Yun yung aking doon. Kasi doon pumapasok pa rin yung faith without works is useless. Kasi yun na yung magiging nila doon, magiging ibabato sa atin, Sanrio. On my personal point of view, yun yung magiging sagot ko. Sa akin sabi Kuya Jepo, yung sinasabi mo na charity o pagkakawang gawa, di ba? May mga ganyan naman, hindi lang naman Catholic Church, may mga nagkakawang gawa talaga. Tatandaan mo yung talata na Panginoon ko, at sinagot siya ng Panginoon, hindi kita nakikilala. Kahit na ikaw ay magpatayo ng 12 ng simbahan, kapag ikaw ay nakababad sa kasalanan, wala yang credit sa Diyos. Hindi basihan ang pagkakaroon ng charitable institution kung yung mismong sarili mo ay hindi ka nagpapakita ng kabutihan. At ang pagpapakita ng kabutihan, dapat ito ay may halong kabanalan. Iba yung nagiging mabuti ka kasi gusto mo. Pero yung iba yung nagiging mabuti ka kasi yun ang gusto ng Diyos. Iba yung kabutihan na ipinapakita na gusto ng tao sa kabutihan na ipapakita mo sa kalooban ng Diyos. Kaya yung faith with works, hindi porkit tumutulong ka at nagkakawang gawa ka at pag humarap ka sa Diyos ay sa langit ka, no. Paano kung nagbibigay ka tapos may kabit ka? O nagbibigay ka, may karelasyon ka na babae sa babae. Hindi yun ang magiging basis ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, maging mabuti ka, magpakita ka ng kabutihan, gumawa ka ng kabutihan, at lakipan mo ng kabanalan. Yon doon ang papasok ang salvation. No? Gumawa ka ng kabutihan na may kalakip na kabanalan. Hindi yung gumawa ka ng kabutihan kasi gusto mo. No, that's wrong. Kaya ang stand mo dapat, kung gagawa ka ng isang bagay na mabuti, dapat ito ay kalooban ng Diyos, hindi kalooban mo bilang isang tao. Kasi, merong nagiging mabuti na tao dahil siya ay tao. Halimbawa, sa mga magulang natin, nagiging mabuti tayo sa kanila kasi mga kadugo natin sila. Pero iba naman yung sa kalooban ng Diyos, love your enemy. Ibigin mo yung kaaway, pinagmumura ka, mahalin mo yung kaaway mo. Doon papasok yung gawa na kahit na nasasaktan ka, sa sinasabi ng kaaway mo, yayakapin mo at hihingi ka pa ng tawad. Yun yung tinatawag na paggawa ng may kabanalan. Yung paggawa ng may kabutihan bilang tao, yun yung pagmamahal natin sa relatives, sa friends. Normal yon kasi tao ka.
Pero yung pagmamahal yung pananampalataya na may kalakip na paggawa at kabanalan, yun yung pagpapatawad mo sa mga nanakit sa'yo. Yung pagyakap mo kahit nasasaktan ka sa taong yan, iintindihin mo at mamahalin mo pa rin. Yun yung faith with works na may kalakip na holiness. At correction lang din po, no, ang aming simbahan ay hindi lang po pananampalatayang may paggawa. Kinakailangan lakipan din po ito ng mga sakramento. Hindi rin po kami maliligtas kung kami po ay puro gawa tas hindi naman kami mga nagsisimba. Hindi kami tumatanggap ng sacraments. Yan po ay hindi po rin magiging basihan, no, ng pananampalataya namin bilang Katoliko. Ang pananampalataya po ng Iglesia Katolika sa lahat po ng nakikinig, lakipan mo ng gawa na may kasamang sakramento ng simbahang Katolika. Yun po ang akin, Kuya Eric. Okay, pasok ko muna yung sarili ko sa live para makita ko yung akin. Siguro okay na yung audio ko, no? Wala na pong nag-comment. So, Kuya Jipoy at Sandrio, paki-confirm po, di ba po katuruan po ng Katoliko is yung original sin? Tama po? Di ba mayroon po kayong turo na original sin? Bakit po marinig? Yung minanang kasalanan. May na ba? May na? Original Original sin po ba? Confirm din na magtatanong po ako. Meron pong Sige po, sige po. Katoliko na original sin. Dito ba natin maihahanay yung Ephesians chapter 2 verse 8 na hindi sa pamagitan ng gawa, wala namang na-contribute ang tao sa kaligtasan in terms ng original sin, yung kasalanang minana, kundi ang pagligtas na ito sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus Kristo. Ito ay hindi sa pamagitan ng gawa. Tama po ba yun? Tumututol po ako sa ganyang statement. Ang doctrines ng Roman Catholic Church pagdating sa usapin ng original sin, ito ay minana sa aming mga magulang. Ang nanay ko makasalanan, ang tatay ko makasalanan, yung kasalanan nila tatanggapin ko kasi hindi naman pwede na makasalanan yung nanay, makasalanan yung tatay tapos ikaw holy. Hindi ganoon 'yon. Kaya meron kaming infant baptism. Hindi kahit kailan katanggap-tanggap sa langit. Original sin, mortal sin, o venial sin man yan, basta't ito'y kasalanan, yan ay kaaway ng Diyos. Yan ay marumi sa paningin ng Diyos. So ang ginagawa ng simbahan, dahil meron kaming mga original sin na namana namin sa aming mga magulang, dahil ang pareho namin, ang nanay ko makasalanan, tatay ko makasalanan, hindi naman siya pwedeng magbunga ng banal, na which is yun ang minana ko nung ako'y sanggol, doon pumasok ang konsepto ng infant baptism, paghuhugas ng kasalanan. Kaya po kami binibinyagan. And aside from it, doon papasok yung konsepto na sanggol pa lang kami ay mga Kristiyano na. Kasi 'di ba ang bautismo ay tanda ng pagtatalaga bilang isang Kristiyano. So, yun po yung original sin namin ay hindi po papasok sa Efeso na dahil sinilang sila nandoon na agad yung grace of God, hindi. Kasi sa aming mga Katoliko, hindi dadaloy ang biyaya ng Diyos hanggat nasa kasalanan ka. So para dumaloy sa iyo ang biyaya ng Diyos, kinakailangan malinis ka, nasa state of grace ka. No, hindi pwedeng dumaloy ang biyaya nang wala ka sa biyaya. Dapat lagi kang nasa biyaya. Yun po yung sagot ko. Regard dun sa sagot mo, Kuya Eric, kung turo ba ng simbahan ang original sin, actually yung pagkakasabi, yung the doctrine na sinasabing, not the doctrine, yung turo ng sinasabi regard sa original sin, actually ang sabi doon ay ipinapakilala lang na meron tayong namana na kasalanan sa ating mga ninunong magulang. Pero hindi yun na tumutukoy doon sa sinasabi niyo pong sitas. Kasi una sa lahat, ang inaano lang dun sa original sin, ipinapakilala na meron tayong namana. Meron tayong namana in which yung namana na yon ay yung kasalanang hindi pagsunod sa sa kautusan ng Diyos may amang Diyos na
Huwag kainin ang prutas na nasa puno ng karunungan. Yun yung ano. Pero yung idudugtong natin doon sa sitas, ang tanong po ba, yung sitas na yon, yung buong kwento ng sitas na yon, yun po ba ang tinutukoy? Kasi kung magdudugtong tayo magdudugtong tayo ng tanong or magdudugtong tayo ng kwento, kailangan muna nating alamin kung ano ang nilalaman ng kwento. Kasi kung doon lang tayo kukuha ng exact answer, parang kulang. Pinuputol natin yung buong kwento. Kasi ako personally, tinitingnan ko muna kung ano yung buong kwento ng sitas bago ko siya idudugtong. Actually hindi idudugtong, itutugma, ididikit kung pareho bang pagkakaano niya. Kasi sabi ko nga, paulit-ulit kong sinasabi, may mga kwento na hindi tugma sa isa't isa. May mga kwento, may mga portion sa Biblia na hindi tugma. Kaya yung original sin, oo, inano yan ng simbahan, ipinakilala, pero hindi yon ipinakilala o itinutukoy dun sa sitas na binabanggit niyo po. Yun lang po. Yes. Tama yung pinupunto niyo po, kapatid. Kapatid na Eric. Kasi meron na tayong mansya eh. Meron na tayong mansya in which kailangan nating linisin yun. Kasi namana natin yun eh. Ibig sabihin, kung namana na natin yun, kailangan natin yun. Kailangan tayong, parang katulad na yan sa labada. Nakita natin na may mansya na yung damit. E di, syempre, kukusutin natin yun, lilinisin natin yun, and may gawa yun. May kailangan tayong gawin, in which yung ginagawa natin is kinukusot natin yun. And yun yung gusto naming ipunto dito na hindi natin kailangan faith alone lang. Kasi kailangan may gawa pa rin, in which yung gawa para sa aming mga Katoliko, kailangan pa rin ibigay ang sakramento, gawin yung sakramento, and aside sa sakramento, saka ka pwedeng idugtong yung gawain na pwede kang magbigay ng limos, pwede kang ganyan. Kasi kung maglilimos ka lang, tas wala yung presensya, yung grasya ng presensya ng Diyos, wala, it's useless. Kasi kung baka mag-iisip sila, yun naman pala eh, wala naman pala yung sa grasya kailangan hindi eh, kulang eh. Paano mo mararamdaman, paano mo masasabi na malinis ka na kung wala kang gagawin sa sarili mo? In which para sa aming mga Katoliko, kailangan namin maging malinis sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. In which yun ang pinupunto namin na kailangan dumaan sa sakramento. In which yung sakramento, lahat yan, may proseso. Una sa bata, sakramento ng pagbibinyag, para magkaroon ka ng initial na paglilinis mo doon sa
original na o yung mantsa na ano mo natanggap mo doon sa unang magulang natin. Pangalawa, ano yung confirmation, ano mo, i-confirm mo, oo, naniniwala ako na nagkaroon ako ng kasalanan, kailangan kong manampalataya at kailangan kong laki pa ng gawa. Pangatlo, communion. Kailangan ka magkaroon ng communion sa Diyos in which sa pagtatanggap ng banal na komunyon, doon mo sinasabi, Panginoon, patawad po, patawad po. Kung titingnan natin ang buong banal na Eucharistia o yung banal na misa, lahat 'yon humihingi kami ng tawad, lahat 'yon nagbibigay kami ng sarili namin sa Diyos. Yun yung ano doon, yun yung proseso. Kaya yung seven sacraments, it's a process of works of God. Hindi yan yung ginawa ng simbahan na na para lang magpasikat lang na ganyan. No. Kung titingnan natin hihimay-himayin natin ang bawat sakramento ng simbahang Katoliko. Lahat 'yan may proseso. Lahat 'yan kung bakit kailangan naming pagdaanan 'yan. Bakit kailangan naming gawin 'yan? Dahil yun ang way namin na tinatanggap namin na makasalanan kami at tinatanggap namin na kaya namin magbago. Yun yung aming kaya bakit kami mga Katoliko pinagdidiinan namin ang banal na sakramento sa kasama ng gawa kasi yan ang proseso namin para maging banal kami. Hindi yung papakita namin sa buong mundo na banal kami. Banal na kami, malinis na kami. Dahil sa grasya ng Diyos lamang kami naniniwala. No. Kaya sumasakit ang ulo ko sa mga kapatid natin na pinipilit yung ganong sistema. Ako hindi ko pinipilit yung kung ano yung pananampalataya ko kasi nasa inyo 'yan. Dahil hindi ako yung tipong tao na sige magkatoliko kayo. No. Never ko yung dahil nasa inyo 'yan, nasa paggawa ninyo, nasa pagtanggap niyo 'yan. Tapos may maririnig pa ako na pastor siya. Sorry for the word ha. Pero pastor ka tapos pinalalandakan mo na bastos ka? No. hindi tamang hindi tamang asal 'yun. Hindi tamang lingkod ng Diyos 'yun. Ganun ba ang tamang lingkod ng Diyos? Ayun nga inaano mo ang salita ng Diyos, binobroadcast mo na ikaw ay alagad ng Diyos, tapos iaano mo pa, ipagdidiinan mo na tapos maninira ka pa. It's a big no for me. Kapatid na sa Dio. Okay po, ako po si Sanrio, mga kapanalig, no. Bilang pagtatapos, no, sa usapin nating ito, tatandaan po natin ang OSAS, yan ay nagmula kay Martin Luther. So lahat po ng OSAS dito, kung hindi po kayo ang pinagmula ng OSAS na yan, kayo po ay nasa fake doctrines. Kinopya nyo lang yan kay Martin Luther. Kaya nga po sa sinasabi ko sa inyo, kukopya na lang kayo ng doktrina sa protestante pa. No? At ganun po, nagpapasalamat ako kay Kuya Eric, no? Si Kuya Eric po ang nagbibigay sa amin ng magandang presentation ngayon. Ang ganda nung video, maraming pumupuri. Kay Kuya Nash, siya pagbibigay sa amin ng pagkakataon na ito na makapaglatag kami ng presentations ng Roman Catholic Church. Kay Kuya Jepoy, no, na kahit hindi siya prepared, salang sabak, no? At sa mga nagtatanong kung ang presentations ba namin ay pinag-uusapan namin, hindi po. Basta pag sumalang na lang po kami, diretso na yung kanya-kanya na kami ng segue, no? At maraming pong salamat sa bumubuo ng Ave Maristela, Seeds of Faith, at sa Bring It On sa pangunguna ni Kuya Nash, no? Maraming pong salamat sa inyo pong pagsuporta sa amin at magkakaroon po kami ng programa ngayon pong darating na Lunes sa
Bring It On. Kami po, ang aming pong tambala ni Jepoy Sanrio ay tatawaging Inside Stories. Pag-uusapan natin ang mga kasaysayan ng iba't ibang mga sulpot na protestante at yung mga naging usapin at issues ng simbahang katolika para mabigyan natin ito ng linaw. Once again, please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV, at paki-follow and like po yung page ng Bring It On Dialogue. No, dito po ako maglalatag ng mga presentations ko. Sa page din po ni Kuya Jando, maraming salamat sa iyo Kuya Jando, sa Punto per Punto Family, sa TV Maria, sa lahat po ng mga CFD na organizations, at sa mga gusto pong lumaban ng debate, paki-PM po si Sanrio para ma-connect ko po kayo sa mga admin po ng Bring It On Dialogue. Yun lamang po. Maraming salamat po. Subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Ayan. Maraming salamat, kapatid na Sanrio. Again, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng nagbigay sa akin ng oportunidad, lalong-lalo na sa Bring It On. Ganon din kay Kuya Nash at kay Kuya Eric, na binigyan ako ng pagkakataon kami ni Sanrio na mailatag namin o may bahagi namin ang aming natutunan bilang isang Katoliko. And sabi nga ni Sanrio kanina, hindi kami prepared. Totoo naman talaga, sa tuwing kami ay nagbibigay ng latag dito ay hindi namin to prepared. Binibigyan lang kami ng paksa, oo, pero ano lang, basa-basa lang, pero wala kaming notes or something. I mean, on the spot kami on the spot kami nag-uusap nito. On the spot kami nagbibigay ng sa inyo, kasi ito yung binibigay namin sa inyo mga kapanalig. Ito ay aming galing sa puso. Kasi kung prepared ka, meron kang gustong ipunto, hindi. Dito sa amin, galing sa puso yon. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa inyo na tumatangkili kayo sa Bring It On. Again, please subscribe and follow Bring It On, Bring It Dialogue dito sa atin, na sana wag kayong magsawang sumubaybay dito sa aming programa. And sa Lunes, sana every Monday meron na po kaming programa ni Sanrio, The Inside Story. And lastly, wag sa lahat po ng mga nagagalit sa amin, wag po tayong magalit kasi sasakit na ang puso ninyo. Kaya ako, sa tuwing nagbabasa ako ng Biblia, ang lagi kong natatandaan, sa tuwing tayo lahat tayo ay magbibigay ng banal na halik. Kaya para sa amin ni Sanrio, ito ang aming banal na halik sa inyo. Ayan. Kasi para pampawala ng galit. Anyway, again, please subscribe and follow my Facebook page, Kuya Jepoy channel po. Maraming salamat and God bless us at all.